Senator Rodante Marcoleta is asking the Sandigan Bayan to allow him to post bail and to reconsider any possible suspension from the Senate. For the details, we have mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, anong latest sa kaso ni Senator Marcoleta? Denise, ngayong araw nga ay muling humarap si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan para nga sa pre-trial conference ng kanyang kasong plunder kaugnay ng alegasyon na nakatanggap umano siya ng 75 million pesos na donasyon o pera mula sa mga pribadong individual noong 2025 at hindi ito idineklara sa kanyang sose o sa kanyang SALN. Ayon sa Anti-Graft Court, Denise, ay August 3 pa raw ay nagsumite na nga itong si Senator Rodante Marcoleta ng manifestasyon para nga hindi siya masuspinde sa pagiging senador. Pero sa ngayon, Denise, ay pending pa ang resolusyon sa hiling na ito na pansamantalang paglaya ni Marcoleta, pero inutusan na nito ang prosekusyon na magsumite ng kanilang kagyat na tugon dito. Itinatakda kasi, Denise, ng Section 5 of Republic Act 7080 o ang anti-plunder law na sinasabi nga na kailangan patawan ng preventive suspension ang sinumang opisyal ng pamahalaan na masasakdal or hahatinan ng mga kriminal na kaso kagaya na lamang ng pandarambong. Inaasahan na masasagot ang kung papayagan nga ba na hindi masuspend o masuspend si Senador Rodante Marcoleta sa Martes, August 18. Habang Denise, sa October 8 ay inaasahan nagugulong naman yung formal na paglilitis para sa senador. Okay, Arles, just to clarify, ano ulit yung legal grounds that are being cited by Senator Marcoleta for this reconsideration na hinihingi niya? Sa ngayon, Denise, ay hindi pa nadidisclose ng Sandigan Bayan o maging ng kampo ni Senador Rodante Marcoleta yung kanyang posisyon kung bakit nga ba hindi siya marapat na masuspinde. Pero sa ganitong pagkakataon, Denise, tila automatic yung suspension kapag plunder ang kaso. Dahil kailangan may preventive suspension para sa 90 days na inaasahang magiging takbo ng trial kaugnay dito. Pero maabangan natin kung pagbibigyan nga ba o hindi ng korte ang hiling na yan ni Marcoleta. At kung sakaling mapagbigyan yung hiling ni Senator Marcoleta, Arles, meron bang mga kondisyon o restrictions na maaari pa ring mai-impose dito kay Senator Marcoleta? Ang posibleng mangyari dyan, Denise, ay kailangan makipag-coordinate ang Sandigan Bayan at ang kampo ni Senador Rodante Marcoleta sa Senado kung papayagan nga ba na makapag-participate pa din ang senador sa mga sesyon ng Senado, sa mga committee hearings at maging kung ano pa nga ba yung komite na ngayon ay mapupunta kay Senador Rodante Marcoleta. At kabukod dyan, malaking hamon at tanong dito, Denise, ay kung papayagan ba ng Sandigan Bayan na makapabalik-balik si Senador Rodante Marcoleta sa Senado kung kinakailangan o papayagan ba nila yung virtual lamang na pag-attend nito sa mga pagdinig o mga committee hearings ng Senado. Okay, Arles, punta naman tayo dito sa kampo ni Senator Jinggoy Estrada, who is opposing the prosecution's motion for reconsideration. Where does his case stand right now? Sa ngayon, Denise, ay nananatiling pending pa yung motion for reconsideration na i-file ng prosecution kaugnay nga doon sa hindi pagpayag ng Sandigan Bayan na alisin sa listahan ng mga akusado si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para yan sa kanilang kasong graft at plunder kaugnay ng umano'y kickback scheme sa pamahalaan na umabot daw sa 573 million pesos ang naibigay nga raw kay Senador Jinggoy Estrada. Habang hindi kasi pinayagan, Denise, ng Sandigan Bayan na maalis nga sa listahan ng mga akusado si Bonoan, pero nag-motion for reconsideration ang prosekusyon at yung hiling nila mapagbigyan na maalis nga ito. Bagay na hindi pinapaboran o agree ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada dahil ayon sa kanyang kampo ay misleading umano ang ilang punto ng prosekusyon at wala raw itong merito. At kung tatanggilin daw si Bonoan sa listahan ng mga akusado, I quote, sabi dito sa kanyang papel ay, "This will amount to a substantial amendment or at least a formal amendment that will prejudice the rights of accused Estrada." At posible nga din daw na mabasura yung kaso dire-diretso kung aalisin nga si Bonoan dito. Pero kagaya ng palagi, Denise, kailangan mga Sandigan Bayan Justices pa din ang magbibigay ng hatol dito kung pagbibigyan o hindi ang hiling na hindi nga mapasama na si former Secretary Manuel Bonoan sa listahan ng mga akusado na nais ng Office of the Ombudsman na maging state witness. Okay, lastly, Arles, balikan ko lang mabilis. Itong motion for reconsideration pa rin para kay Senator Jinggoy Estrada. If this gets denied, what other legal remedies does he still have?
Denise, kung mapagbibigyan yung Denise, yung motion for reconsideration ay final ng prosekusyon. Ayan yung Office of the Ombudsman. Dahil nais nila na maalis nga si Secretary Bonoan sa listahan ng mga akusado. Yung opposition na final ni Senator Jingo Estrada ay sinasabi na wag baliktarin yung utos dito. No? So kapag napagbigyan yung opposition ni Estrada na maalis si Bonoan sa listahan ng mga akusado, ibig sabihin ay dalawa na sila talaga ni Bonoan yung magdidire-diretso na masasakdal nga dito sa kasong plunder at graft laban sa kanilang dalawa, no? Dahil ang sinasabi may conspiracy daw itong dalawa. So it's either si Estrada at Bonoan ay tuloy-tuloy na magkakasuhan, or at the end of the day si Estrada lang yung mananatili na isang respondent para sa plunder case na ito. Updates again, that was mobile journalist Arles De Los Santos.